po agad natin etong ating talakayan. Alam niyo po ba kaninang umaga, talagang ginulat tayo nung balita na kung saan mga kababayan si General Torre or PNP Chief General Torre ay pinaltan mga kababayan ni Sir Nartates bilang bagong PNP Chief. So ngayon, kung titingnan ninyo, marami ang nalungkot sa mga kababayan Pilipino po natin at marami ang mga lumabas na espekulasyon, especially may mga lumabas na mga supporter ni General Torre, lalo na yung mga kababayan Pilipino po natin na talagang nadismaya at nagtatanong kung bakit inalis sa pwesto etong si General Torre. Kasi ang tingin ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin ay etong si General Torre ang talagang nag-iisa na nakikita nila na pwedeng maging alas ng gobyerno ni PBBM. Tapos ang nabalitaan pa nila, ang nakita nila, tinanggal sa pwesto etong si General Torre. So ngayon, mga kababayan, pakinggan muna natin etong nakita po nating balita na kung saan, ayon po dito sa News 5, Nartates nanumpa na bilang bagong OIC ng PNP mga kababayan. So ito, i-play muna natin tapos dire-diretso na tayo dun sa iba pa mga topic na tatalakayin po natin ngayon. Ano po, i-play na po natin, galing po to sa News 5, everywhere, kine-credit po natin sa kanila yan. Itinalaga na bilang officer in charge ng Philippine National Police si Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. Siya ang pumalili kay Police General Nicolas Torre III matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alis sa kanya sa pwesto. Tandaan nyo mga kababayan yung pagkakaalis po sa pwesto ni General Torre, ayon po kay Secretary John Vic Remulla, personal daw pong desisyon ng presidente. Ibig sabihin, si PBBM mga kababayan ang nag-utos na tanggalin sa pwesto etong si General Torre. Bakit kaya? Hindi ba kayo nagtataka? Especially yung mga basta naglalabas ng sama ng loob, yung mga kritiko dyan. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit sinasabi na personal na desisyon yon ng presidente na tanggalin sa pwesto etong si General Torre bilang PNP Chief? So mamaya pag-usapan natin, tuloy pa natin. Para sa iba pang detalye live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nandyan si Mon Gualvez. Mon, pakikwentuhan mo nga kami, anong sinasabing rason kung bakit daw natanggal sa pwesto itong si General Torre? Pakinggan nyo Walang nilabag na batas, ni wala nga raw criminal o administrative case laban kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Ito ang kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nang pangunahan ang Assumption of Office Ceremony ng bagong officer in charge ng pulisya na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Ano yung pagkakasabi dito? Walang nilabag na batas or walang kahit na anong violation na ginawa ito pong Torre. Tanging personal lamang mga kababayan na desisyon ng presidente na tanggalin po itong si General Torre, i-relieve sa kanyang pwesto bilang PNP Chief. Diyan pa lang dapat nagtataka na yung mga DD-shit no? Dapat napapaisip sila, bakit inalis to sa pwesto kahit wala namang ginawa or nilabag or wala namang criminal record etong taong ito. At sinasabi pa na personal na desisyon ito ng presidente. Alam niyo po ba mga kababayan ng isang tao, kapag sobrang galing sa kanyang trabaho, kapag po yan ay inaalis sa kanyang pwesto, lagi po nating tandaan na laging may kasunod na magandang pwesto yan. Ibig sabihin, kapag maayos yung trabaho mo, laging mas may mataas na trabaho na naghihintay sa inyo. Tandaan nyo po yan. Anyway, tuloy pa natin. Junior. Ilang oras matapos kumpirmahin ang pagkakasibak sa pwesto kay Torre, pinangunahan ni Remulla ang formal kaagad na panunumpa ni Nartates sa posisyon. Kasabay nito, nilinaw ni Remulla na walang bahid ng politika ang pagkakaalis kay Torre. Katunayan, mahirap nga raw naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin sa pwesto ang dating PNP Chief. Nais lang daw ng Pangulo na nasa iisang direksyon ang national security apparatus ng pamahalaan. Ipangan ng kalihim, dapat nasusunod ang batas at nananatiling magandang relasyon ng NAPOLCOM at PNP. Maalalang nag-ugat ang sigalot ng PNP at NAPOLCOM dahil sa balasang ipinatupad ni Torre. Kabilang dito ang pagkakaalis kay Nartates bilang number 2 man ng PNP o bilang Deputy Chief for Administration at inilipat bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. Samantala, sinabi ni Remulla na kinokonsidera rin umano ni PBBM na bigyan ng ibang pwesto sa pamahalaan si Torre. Hindi na siya nagbigay ng detalye patungkol dito. Sa ngayon, may opsyon si Torre na mag-early retirement. Kung hindi, mananatili sa kanyang 4-star rank habang nasa ilalim siya ng Office of the Chief PNP o Personal Holding and Accounting Unit.
Sa mensahe naman ni Nartates, sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang mga reforma sa hanay ng PNP. Kabilang dyan ang pagpapatupad pa rin ng 5-minute response time para sa lahat ng mga humihingi ng saklolo o tulong mula sa pulisya. Pakinggan natin ang mga pahayag ni Secretary Remulla at General Nartates. Ano yung reason bakit inalis po si General? Ayan, tingnan nyo. Precisely because we are a country of laws and not of men. That the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. And the President has made a decision to go in another direction. The President... Si PBBM, mga kababayan, ibig sabihin, personal na desisyon ng Presidente yung ginawa niya na pag-alis kay General Torre bilang PNP Chief, mga kababayan, ng Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan ay personal sa Presidente, baka mas may plano pa si PBBM na mas maganda dito po kay General Torre. Kasi alam naman po natin, mga kababayan, may mga mangyayari na malalaking issue sa mga susunod na araw, buwan, or susunod na taon na hindi po namamalaya ng mga kababayan Pilipino po natin na ikagugulat na lang ng lahat. Kaya talagang kailangan na yung gobyerno, mga kababayan, ni PBBM ay laging nakahanda sa mas malalaki pang issue na paparating. Ibig sabihin, yung mas malalaki pa, mga kababayan, na usapin na paparating. At yan siguro yung nakikita ko in my personal opinion na dahilan kung bakit inalis itong si General Torre bilang PNP Chief ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, ituloy pa natin. Reserves the right to see what is best fit for the PNP. The Philippine National Police is a dynamic organization. We are covered by orders. We are covered by policies. As a fine Filipino public servants na minsan ay isang sundalo, susunod lang tayo kung ano ang ibibigay na utos, especially loyalty this check. Is a general order. Ruth, no-show si General Torre sa ginawang Assumption of Office ceremony kanina. Pero sinabi naman ni Secretary Remulla na alam naman daw ni General Torre ang pag-alis sa kanya sa pwesto. Katunayan, 5 beses pang araw tinawagan ni Remulla si Torre kagabi pero hindi nga lang nakasagot. Balik sa iyo, Ruth. Mon, kung sakali kasi 'di ba parang tama ba pag PNP chief dapat aangat ka na 4-star general. Kung sakaling hindi kunin ni General Torre yung option na mag-retire, so magiging dalawa silang 4-rank general. Pwede ba 'yon? 4-star, I mean. Oo. Yan ang hindi pwedeng mangyari, Ruth, no, yung dalawa, ang 4-star rank, no, sa Philippine National Police. Dapat isa lamang yan na siyang tatayo nga bilang hepe ng pambansang pulisya. Kung sakasakaling hindi nga tanggapin ni General Torre ang early retirement, mananatili sa kanya yung 4-star rank at mananatili naman yung 3-star rank dito kay Lieutenant General Nartates. At magkakaroon daw ng usapin at anunsyo ang NAPOLCOM hinggil dito sa mga susunod na araw kung paano ang mangyayari in terms of ranking. Ang sinasabi lang naman ni Nartates kanina sa atin at ng DILG magkaiba daw ang ranggo sa mismong designation o pamumuno sa PNP. Balik sa iyo, Ruth. Yan pong express report ni Mon Gualvez mula sa... So yan, mga kababayan, kung papakinggan nyo, maliwanag naman po na sinabi dito na personal yung naging desisyon ng Presidente na pag-alis kay General Torre bilang PNP Chief ng Republika ng Pilipinas. Kasi may mga lumalabas na inspekulasyon na malaki daw ang inggit ni Secretary John Vic Remulla dito kay General Torre at may kinalaman daw ito sa pagkakaalis ni General Torre, mga kababayan, bilang PNP Chief ng Republika ng Pilipinas. Pero sige, kahit papaano, bigyan natin ng benefit of the doubt yung mga kumakalat na balitang yan. Pero, mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi po yan yung personal agenda natin. Kasi, kung tutusin, kapag ka nagiging personal kasi yung desisyon ng Presidente na tanggalin, mga kababayan, yung isang tao sa pwesto, kahit pasabihin na magaling ito, ibig sabihin yan, may nakalaan dyan na mas magandang pwesto sa tao na yan. So ngayon, kung titingnan ninyo, mga kababayan, marami ang nagsasabi na itong si General Torre bagay pong maging director ng NBI. At ito yung possible na papalit. Di umano, mga kababayan, di
dito po kay Sir Jaime Santiago. So ngayon mga kababayan, bago tayo pumunta sa mga usapin pang yan, ituloy muna natin itong ating talakayan dito po sa naging paliwanag ng ibang mga senator patungkol po sa pagkakaalis nitong si General Torre or after ng pagkakaalis sa pwesto ni General Torre bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Kasi ayon po dito sa News 5 ulit, ilang senador umaasang hindi bababa ang moral ng kapulisan matapos alisin si Torre bilang PNP chief mga kababayan. So ngayon ito i-play po natin. Umaasa ang mga senador na hindi bababa ang moral ng mga pulis kasunod ng pagtanggal sa pwesto kay Police General Nicolas Torre bilang hepe ng pulisya. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang reaksyon ng mga senador dyan sa pagkakasibak kay Torre? Ruth, naniniwala si Senador Pinglanzo na kumilos ng labas sa kanyang otoridad si Police General Nicolas Torre III kaya sinibak bilang hepe ng pulisya. Mag-isa raw siyang nagdesisyon na sibakin ang kanyang second in command at si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Paliwanag nila ako na dati ring naging hepe ng pulisya, karaniwang may clearance muna. Dapat mula sa Pangulo, kalihim ng Department of DILG or DILG o ex-official chairman ng National Police Commission bago magpalit ng mga miyembro ng PNP Command Group. Gayon pa man, choice naman daw ng Pangulo ang pag-alis kay Torre sa pwesto. Ang mahalaga raw ngayon ay dapat maging swabe ang pagpapalit ni Derato sa kapulisan para hindi magambala ang mandato ng pulisya na protektahan ang sambayanan. Para naman kay Senator Bato de la Rosa, patunay lang daw ito na walang forever sa serbisyo. Pero hindi raw alam ng dati ring Chief PNP kung bakit tinanggal si Torre. Sa kabila nito, hindi raw dapat biruin niyo, walang kaalam-alam si Senator Bato de la Rosa kung bakit inalis sa pwesto etong si General Torre. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan ninyo, parang ang nangyari kasi dito sa pagkakaalis sa pwesto ni General Torre, para sa amin in my personal opinion, blessed in disguise pa nga ito mga kababayan kung tutuusin. Kasi gaya nga po ng sabi ko kanina, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na araw, buwan, or taon, marami mga malalaking isyo na mangyayari pa. At dapat laging handa ang gobyerno po natin sa mga paparating na isyo na yan. So ngayon, siguro, kaya biglaan itong pagdidesisyon ni Presidente kasi mas may mahalagang pinaplano si PBBM mga kababayan. So ngayon kung titingnan mo, eto mga kababayan mas may mahalagang pinaplano ang presidente. Alam naman po natin kung ano yung kapasidad at galing ni General Torre at hindi po basta-basta pwedeng mawawala yan sa gobyerno ni PBBM. Napakarami na po nang napatunayan ni General Torre at napakarami na po ang nagawa niya. Kaya nga mahal na mahal siya ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. At alam naman po natin na hindi papayag ang taong bayan na basta na lang tatanggalin sa pwesto etong si General Torre, lalo na at wala pong dahilan. So ngayon, kung yan ay personal na desisyon ni PBBM at walang nakakaalam kahit na sino, ibig sabihin, kahit na sino, kung ano yung dahilan, ibig sabihin mga kababayan, may pinaplano ang presidente na gugulatin na lang ang lahat ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam niyo si PBBM, hindi naman magdidesisyon yan ng basta-basta nang matatalo siya sa huli. Ibig sabihin mga kababayan, magkakamali siya sa huli. Laging ang desisyon ng presidente ay naaayon sa gustong mangyari ng mamamayang Pilipino. So ngayon, ituloy pa natin. Apektuhan ang moral ng kapulisan. Si Senador Amy Marcos, pinuna raw noon si Torre nang magbalasa ng mga opisyales sa PNP. May mga nakakalap din daw ng impormasyon si Marcos sa tila namumulitika na raw si Torre ngayon pa lang. Senate President Chis Escudero nagulat naman daw sa nangyari kay Torre pero nasa kapangyarihan naman daw kasi ng Pangulo ang ginawang pag-relieve sa dating hepe. Hiling din ni Escudero na walang maging epekto ito sa moral ng kapulisan. Habang Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nayayabangan na raw kay Torre mula pa lang noon. Pakinggan natin ang pahayag ng mga Senador Ruth. Pakinggan niyo yung sinasabi dito ni Jinggoy Estrada mga kababayan Well, it just goes to show na bato muna. Ulang forever. That's the reality sa serbisyo. No? Anytime you can be relieved. So, you have to be ready. Maasa ko. Ano yung sabi ni Senator Bato de la Rosa? Yan daw yung isang patunay na walang forever. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, pagdating nung araw na sinasabi ko, sasabihin ko din yan sa'yo. Walang forever. At lagi mong isipin na walang forever na mananatili ka sa pwesto mo.
at mananatili ka sa Pilipinas. Darating yung araw na makakasama mo si Digong sa dahig. Ano po, eto, paulit-ulit kong sasabihin to mga kababayan, once na mangyari yung araw na ayaw mangyari ni Senator Bato de la Rosa. At alam niyo yung pinakamasakit? Yung taong sinasabihan niya ng walang forever sa posisyon bilang PNP chief, yan pa yung taong aaresto sa kanya sa huli. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Napatuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin, sino man ang mapili o piniling PNP chief. If you remember, the first time when he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant Chief of Police in the police force. The President knows best, and I trust that this decision was made with the best interest. Kasi yung iba kaya lang naman nagagalit kay General Torre kasi nangangamba sila. Si General Torre kasi sa totoo lang mga kababayan, tinik po sa kanila lalamunan. Kasi unang-una, si General Torre kung ano yung makakaganda para sa mga kababayang Pilipino po natin, yun ang ginagawa niya. Ano po, kita nyo naman kung paano ibinangon ni General Torre yung imahe ng PNP. Eto, pasintabi po sa iba na mga kababayan po nating kapulisan. Pasintabi po sa iba. Kita nyo mga kababayan kung paano naibangon yung imahe ng PNP buhat nung si General Torre. Ano po, etong si General Marbil at saka si General Torre yung naging PNP chief. Kita nyo kung paano tinrabaho ni General Torre yung mga taong hindi matibag. Diba? Siya ang tumibag mga kababayan. Kay Kibuloy, kay Digong, at dun sa iba pa. Yan, tinrabaho lahat yan ni General Torre. Kaya nga kung iisipin yung mabuti mga kababayan, kaya lang naman galit na galit ang mga ito kay General Torre kasi unang-una, tinik sa kanilang lalamunan, di umano, etong si General Torre, nangangamba sila na pagdating ng araw, si General Torre magpuposa sa kanila. Diba ngayon, ituloy pa natin. For the Filipino people in mind. Yes, balik sa'yo, Ruth. Ayan, tuloy pa natin itong usapin natin dito pa. Sa iba pang komento mga kababayan, nung iba pa mga senator, kasi bukod pa kina Bato de la Rosa, may sinasabi rin itong si Amy Marcos. So ngayon, ayon po dito sa UNTV News, sabi po dito mga kababayan, P. Torre posibleng may nasagasaan kaya biglang natanggal bilang PNP chief mga kababayan. Ayon po yan kay Senator Bato de la Rosa ha. So ngayon i-play po natin. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-i-issue ako ng orders din later on, I just inform Malacanang. Maaari din naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. Tsaka hindi, eto mga kababayan yung mga kababayan Pilipino po natin na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM na naiinis ngayon, wag po kayong mainis mga kababayan. Tingnan nyo, tahimik yung mga DD-shit. Alam nyo kung bakit tahimik sila? Kasi may idea sila kung bakit tinanggal si General Torre sa posisyon bilang PNP chief. May mas magandang, kaya nga nasabi ko mga kababayan, may mas magandang plano si PBBM kay General Torre. Di umano kaya po inalis ito bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Kasi nga, may mga mabibigat na issue na darating sa hinaharap mga kababayan na kailangan handa yung gobyerno ni PBBM. Kaya nga pag dumating yung araw na yon, sasabihin ko ng paulit-ulit dito sa live ko, dito sa mga susunod na vlog natin, na walang forever Senator Bato de la Rosa sa pwesto mo bilang senator. Walang forever na mananatili ka sa Pilipinas.
Kasi malaking possible na yung sinasabihan mong tao na walang forever sa pwesto, yan pa yung magpuposa sa'yo. Diba? Anyway, tuloy pa natin. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank. Saka kasi biruin nyo mga kababayan isipin nyo mabuti. Ang dami ng mga kailangan trabahuin ng presidente na andyan yung issue ng flood control. Pihado, bago matapos ang gobyerno ni PBBM, marami makukulong dyan, maniwala kayo. Tapos naandyan pa yung may mga pending na warrant of arrest ng mga malalaking tao na possible na sumunod kay Digong sa dahig. Alam nyo, sa totoo lang, kailangan ng presidente ng isang tao, mga kababayan, na mapapagkatiwalaan at maaasahan sa mga ganyang klase ng bagay. Yan po ay personal kong opinion, mga kababayan, base po sa mga nangyayaring ito dito po sa ating bansa. Kasi biruin nyo, si General Torre na andyan na yung kanyang kasikatan, popular po ngayon si General Torre at marami po talaga sa mga kababayan Pilipino po natin ang magagalit at hindi maiintindihan kung bakit siya tinanggal sa pwesto bilang PNP chief. Ngayon, isipin nyo mabuti mga kababayan, unti-unti nang napupuno at nagagalit ang presidente. Dahil nga unang-una yung anomalya sa mga flood control project at mismong nagbitaw nga ng salita si presidente na hindi siya bababa sa pwesto niya hanggat hindi nasusugpo at naayos yung problema sa DPWH, mga kababayan. Yung problema sa mga flood control project na yan, yung mga anomalies. So ngayon, bago matapos ang term ni PBBM, marami po makukulong dyan. At yung mga makukulong na yan, mga malalaking tao pa yan. Maniwala kayo at kailangan na yung tao na aresto dyan, mga kababayan, at yung tao na nahuhuli sa mga yan, hahunting sa mga yan, kailangan mayroong paninindigan at hindi nasusuhulan ng pera. Sa tingin nyo, kung kayo tatanungin ko, sino ang nararapat po sa pwesto ng isang taong may paninindigan at hindi nasusuhulan ng pera? Alam ko, kilala nyo kung sino. So ngayon, ituloy pa natin. Ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mambabata sa bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Alam niyo ako, may paliwanag din ako dyan, mga kababayan. Base dun sa panaginip ko. Kasi parang yung nangyari ata kay Nartates at saka kay General Torre, loyalty check yon, mga kababayan. Base yun sa napanaginipan natin. Kaya ipinatapon si Nartates sa ibang lugar, mga kababayan, kasi parang ang dating nun, loyalty check. And then doon nakita ni General Torre na etong si Nartates, mga kababayan, maaasahan. Kasi parang ang nangyari dito, kasi ang pagkakaalam ko, bago naman palitan etong si General Torre ni Nartates, tinatanong muna ng presidente, di umano, mga kababayan, di umano si General Torre kung sino yung mapapagkatiwalaan niya na pwedeng pumalit sa kanya. And then ang nangyari dyan, mga kababayan, di umano, ang nakita ni General Torre na pwede, mga kababayan, ay etong si Nartates. Yan yung nakikita natin, mga kababayan. So ngayon, yung nangyari po na pagtapon kay Nartates sa ibang lugar, ang pagkakaalam ko parang loyalty check yan. And then doon nakita ni General Torre na pwede etong si Nartates, mga kababayan, bilang susunod na PNP chief. So ngayon, ituloy pa natin. Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Aniya, dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at ano yung sabi ni Kuya Malyari Mascareñas dito? Kasi tinitingnan ni PBBM si Nartates. Correct. Loyalty check.
Diba? Alam niyo, tuloy pa natin. Otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko na demote si Nartates at yung Papang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging... Yung sinasabing na demote, parang yun ata yung ipinareshuffle, mga kababayan, ipinatapon sa ibang lugar etong si Nartates. Pero para sa akin, ang tingin ko dyan, in my personal opinion, loyalty check po yan. Mga kababayan, kasi tama din naman yung sinasabi dito ni Kuya Maliari Mascareñas, kasi possible na tinitingnan ni PBBM itong si Nartates, mga kababayan. At correct nga naman, kasi for loyalty check, mga kababayan. Dahil siguro, natanong ng presidente, itong si General Torre kung sino yung mapapagkatiwalaan na pwedeng pumalit sa kanyang posisyon bilang PNP chief. Kasi bago naman kasi tanggalin, mga kababayan, ang isang PNP chief, tinatanong din yan kung sino yung possible na napupusuan niya na mapapagkatiwalaan niya na pwedeng pumalit sa kanya. So kung ako ang tatanungin, itong nangyari na pagkakademote kay Nartates, mga kababayan, yan po ay for loyalty check. Para sa akin, in my personal opinion. Ituloy pa natin. Bilang anghel ako at nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan. Alam nyo, dito sa kwento ni Senator Amy Marcos, di namin sa kapanipaniwala eh. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Pinapalabas kasi nila dito na si General Torre namumulitika na. Dahil gustong tumakbo ng presidente ni General Torre sa darating na 2028. Parang ang nangyayari kasi dito, sinusugpo na agad nila yung possible na malakas na makakalaban ni Sara Duterte. Wala pa kayong tiwala kay Sara Duterte na mananalo yan sa 2028? Akala ko ba nangunguna at malakas sa survey? Bakit? Bakit yung pinag-iinitan ngayon si General Torre? Dahil natatakot ba kayo na pagka nagtangka nga or nagbalak si General Torre na tumakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028, natatakot ba kayo na baka ilang paso etong si Sara Duterte? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ako in my personal opinion, kung tatakbo yung si General Torre sa 2028 bilang presidente, masusuportahan ko pa yan. Sa sumuporta ako kay Sara Duterte, masusuportahan ko pa etong si General Torre. Kasi kita naman po natin kung ano yung mga nagawa ni General Torre at kung ano yung sakripisyo na ginawa po niya, mga kababayan. Isinaalang-alang niya para lang matugis etong sina Kibulok at etong sina Digong. So ngayon, kung tatanungin, mga kababayan, pag dumating yung panahon na yan, kahit pa sino yung masagasaan natin, isusuportahan natin etong si General Torre. Ano po? Anyway, mga kababayan, tuloy pa natin. Nalita ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aano. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senator Raffy Tulfo, sinabi ng pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan ninyo, yan po yung mga naging komento ng mga senator. At least nakita ni General Torre kung sino yung ibang mga senator na totoo sa kanya at hindi. Kasi tulad yan, nung mga nakaraang mga kababayan, di ba, nakipag-meeting pa, etong si General Torre dito kay Senator Raffy Tulfo. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Tapos ngayon sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na yun daw pagtanggal kay General Torre bilang PNP chief ay isang paghupa sa mga lumalalang tensyon. Ngayon, at least nakita ni General Torre kung sino yung mga totoong tao na nakakaharap niya at yung mga totoong tao na nakapaligid po sa kanya.